Sandali lang, nandito na ako. Huwag kayong magsimula nang wala ako. Hingal na sumulpot si Adam sa opisina ng chief. Hindi tumatakbo, kundi halos gumagapang papasok. Dala-dala ang 2 baso ng kape at kung ano-anong merienda mula sa pantry. Ginamit niya pa ang siko para itulak ang pinto, habang ang isang paa ay nagsisilbing tadyak para tuluyang bumukas ito. Sa gilid ng mesa, si Ron, ang kanyang matalik na kaibigan at katrabaho, ay napatingin lang, kunot ang noo. Sanay na siya sa mga kalokohan ni Adam, pero ngayong umaga may kakaiba. Adam, kailan ka pa naging ganito kasipag? Hindi pa yata ako nakakakita ng accounting report na natapos mo on time. Pero imbes na mainis, ngumiti lang si Adam. Inilapag niya ang kape at mga pagkaing dala. At ayon, tumalsik ang baklava. Dumula sa ibabaw ng papeles at kumalat ang malagkit na syrup sa mga dokumentong dapat sana ay malinis. Ron, huwag ka masyadong seryoso. Alam mo naman ang motto ko. Never do today what you can put off until tomorrow. Masiglang sabi ni Adam. Tumaas ang kilay ni Ron, hindi na siya nasorpresa. Sanay na siya sa mga kasabihan ni Adam na kabaliktaran ng propesyon nilang dalawa, mga accountant. Actually, hindi ako nandito para magtrabaho, pare. Nandito ako para sa movie. Patuloy pa ni Adam. Yung sinasabi mong desperate housewife na papanoorin mo ngayong gabi. Sige na, aminin mo. Yung bagong kasambahay nyo, di ba ang ganda? Yung may uniforme na maikli ang palda. May hawak pang feather duster. Grabe, pangarap ko talaga yung ganun. Napakulot lalo ang noo ni Ron. Hindi niya maintindihan kung saan patungo ang usapan nila ng kaibigan. Adam, anong pinagsasasabi mo? Malamig ang tono na tanong ni Ron. Naku Ron, huwag mong sabihin nakalimutan mo. Di ba sabi mo, mag-i-install ka ng security camera sa bahay mo nitong weekend para mabantayan mo yung bago niyong maid. Halata naman Iba nang ngiti mo ngayon. Mukhang may inspirasyon ka na. Pilyong tawa ni Adam. Napailing si Ron, tila hindi pa rin makuha ang pinupunto ng kanyang kaibigan. Inabot niya ang kapeng dala ni Adam, sininghot at uminom ng isang lagok. Pagkatapos ay napataas ang kilay. Sandali, may alak ba tong kape? Tanong ni Ron. Oops, sorry boss, mali ang inabot ko. Akin pala yan. Alam mo naman ako, mas productive kapag may konting whisk sa umaga. Natatawang sabi ni Adam. Umiling si Ron at kinuha ang isa pang baso. Uminom, saka bumulong sa sarili. Paki-remind nga ako kung bakit hindi pa kita tinatanggal sa trabaho. Mababa ang boses na tanong ni Ron. Nakangising parang bata naman si Adam. Kasi naman, sino pa bang best friend mo, di ba? Ako lang. Saka sino pa bang magsasabi sa'yo ng totoo na hindi bagay sa'yo ang kurbata mo ngayon? Nagkatawanan silang dalawa, sabay taas ng kape na parang nag-toast. Matagal na silang magkaibigan mula pa sa high school. Dumaan na sa lahat. Sabay nagkating classes, sabay na sermonan ng principal, sabay din naipit sa kulungan isang gabi dahil sa drunk driving. Pero kahit anong gulo, laging magkasangga, parang magkapatid, ang kulang na lang asawa na magkasama sa lahat ng hirap at saya. Lumipas ang mga taon, unti-unting humiwalay ang landas ni Ron at Adam matapos ang kolehiyo. Ngunit hindi tuluyang nawala ang kanilang koneksyon. Si Ron, porsigido at ambisyoso, ay tumahak sa daan ng negosyo. Gusto niyang kumita, magsimula ng sariling kumpanya at patunayan na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang lakas. Si Adam naman, nagtuon ng panahon sa programming. Ang mundo ng mga code, computer at kape sa 10 oras ng gabi. Nang magsimulang umangat ang negosyo ni Ron, akala niya unti-unti nang nabubuo ang pangarap na dati ilusyon lang. Ngunit sa gitna ng tagumpay, dumating ang trahedyang magpapabago sa lahat. Isang gabi, isang tawag ang dumating, isang aksidente. At sa isang iglap, nawala ang parehong magulang ni Ron. Kahit may edad na siya noon, ang sakit ay parang sibat na tumago sa puso.
Dahil sa mga magulang, kahit gaano kakatanda, lagi kang anak. At kapag nawala sila, parang may parte ng puso mong tinanggal ng walang pampamanhid, walang babala. Sa loob ni Ron, parang may bumukas na malamig, madilim na puwang. Isang butas na kahit anong saya, yaman o tagumpay ay hindi mapupuno. At gaya ng dati, naroon si Adam. Walang alinlangan, walang tanong, walang kondisyon. Siya ang nag-asikaso ng burol, siya ang sumalo sa mga tungkuling hindi na kaya ni Ron. Nang hindi na ito makakilos, si Adam ang naging mga kamay at paa ng kaibigan. Ang ina ni Adam, dala-dala araw-araw ang mga baon na pagkain. Nilagang baka, sinigang, at mainit na sabaw sa termos, para lang matiyak na may makakain si Ron na halos ayaw nang gumalaw. Maging ang ama ni Adam, isang sundalong matigas na bihirang magpakita ng lambing, ay yumakap kay Ron na parang tunay na anak. At sa simpleng yakap na yon, ramdam ni Ron ang isang uri ng pag-aaruga na nawala na sa kanya magpakailanman. Dahil sa trahedya, mas lalong tumibay ang samahan nilang dalawa. Naging hindi na lang sila bastang magkaibigan, naging pamilya. Kaya nang mag-resign si Adam makalipas ang ilang taon dahil sa alitan sa dati niyang boss, agad siyang inalok ni Ron ng posisyon sa sariling kumpanya. Dito ka na, Adam. Akong bahala sa'yo. Gusto kong ikaw ang mamahala sa IT department. Mas kampante ako kung ikaw ang kakampi. Masiglang sabi ni Ron. At sa totoo lang, hindi lang utang na loob ang dahilan ni Ron. Sa likod ng pagiging palabiro, magulo at madaldal ni Adam, nakatago pala ang isang galing na bihira niyang nakikita sa iba. Matalino, malikhain at tapat. At higit sa lahat, maaasahan. Lumipas ang 10 taon, ang kumpanya ni Ron ay kilala na sa merkado. May pangalan, may direksyon. Si Adam naman, nanatiling binata o gaya ng tawag niya sa sarili, isang eligible bachelor. Si Ron sa kabilang banda ay ikinasal na. Ngunit sa kasalang yon, si Adam ang saksi, ngunit hindi siya masaya. Dahil mula sa unang araw pa lang, hindi niya gusto ang napangasawa ni Ron na si Nicole. Maganda si Nicole, maputi, sexy at may presensyang hindi mo agad malilimutan. Ngunit may ugaling matalim, mataray, mapagmataas, at parang laging may tinatagong lihim sa likod ng mga ngiti. Ang kasal ay halos mabilisan. 2 buwan lang matapos silang magkakilala, nabuntis na si Nicole. Ron, sigurado ka ba dyan? Sabi niya umiinom daw siya ng pills. Pero ewan ko, parang may kutob ako. Parang plinano niya yan. Isa siyang matalinong soro pare. Marunong umikot sa mga lalaki. Ngunit si Ron, na nawala ng pamilya noon, ay nakakita ng pag-asa sa panibagong pagkakataon. Baka naman, Adam, baka ito na yung simula ng bagong pamilya ko. Baka yung anak namin ang magbabago sa kanya. Umaasa siyang sa pagiging ina ni Nicole, lalabas ang pagmamahal, ang malasakit, ang pagbabago. Ngunit kung minsan, ang mga inaasahan nating magpapasaya sa atin, sila rin pala ang magdadala ng pinakamalalim na sugat. Lumipas ang mga taon, ang pag-asang dati nagliliyab sa dibdib ni Ron, ngayon ay kumikislap na lang na parang kandilang malapit ng maubos. 4 na taon na ang anak nila ni Nicole. Ang munting si Wayne, isang batang mas madalas pang makita ang mga yaya kaysa sa sariling ina. Si Nicole, sa halip na maging ilaw ng tahanan, ay naging bituin sa sariling mundo. Laging nasa labas, nakikipagkita sa mga kaibigan, namimili sa mga mall, nagpapaspa, at tila nakakalimutan na may batang naghihintay sa kanya sa bahay. Hindi siya nagluluto, hindi naglilinis, at higit sa lahat, ayaw madumihan ang kanyang kamay. Ron, hindi ko alam magluto. Baka lang lasunin ko kayo nang hindi sinasadya. Mayabang at malamig na sabi ni Nicole. Laging ganoon ang dahilan. Ayaw daw niyang masira ang manicure o masugatan ang balat sa mga pandinis.
Kaya nag-hire sila ng mga tauhan. Isang kusinera, 2 kasambahay at isang yaya. Ngunit may kakaibang nangyayari sa bahay na yon. Isa-isang naglalaho ang mga tauhan. 1 buwan, 2, at pagkatapos ay nagre-resign ng walang paalam. Parang mga daga na tumatakas sa lumulubog na barko. Hindi ko na maintindihan. Maayos ang sweldo, may libreng pagkain, tulugan. Pero bakit sila umaalis? Naiinis ngunit nalilito na sabi ni Ron. Umabot pa sa punto na naisipan ni Ron na baka may multo sa bahay nila. Biro man o hindi, naisip niyang mag-hire ng exorcist. Baka raw may poltergeist sa attic na nagpapalayas sa mga tauhan. Ngunit ang sagot, mas simple at mas masakit. Kamakailan lang, umalis ang pinakamatagal niyang yaya, si Aling Carol. Isang matandang babae na disente, prim and proper, na minahal na si Wayne na parang sariling apo. Pasensya na Ron, pero hindi ko na kaya. Wala pong sweldo na katumbas ng panghihiyang nararanasan ko rito. Ginawa ko na lahat para sa bata. Pero ang asawa nyo, wala siyang respeto. Napapikit si Ron, napayuko, habang ang mga salita ni Aling Carol ay parang mga latay sa kanyang konsensya. Sabihin niyo po sa asawa ninyo, ang yaya ay hindi alipin. Hindi aso na po pwedeng pagalitan o sigawan kung kailan niya gusto. Hindi makapaniwala si Ron. Sinubukan pa niyang alamin ang buong kwento, ngunit napailing lang si Aling Carol. Ang bata, kailangan niya ng ina, hindi ng mga laruan, hindi ng mga bagong damit, kailangan niya ng yakap. Si Wayne, mabait na bata, sabi pa ni Aling Carol. Pero itong paulit-ulit na pagpalit ng yaya at kasambahay, makakasira yan sa isip ng bata. Sanay na siyang mawala ang mga tao sa paligid niya, Sir Ron. At alam mo kung anong masama doon. Maaari niyang isipin na wala talagang nananatili, na walang tutulong sa kanya, na hindi niya kailangan ng kahit sino. At kapag umabot siya sa puntong yun, mahirap nang buksan ulit ang puso niya. Tumango si Aling Carol, bitbit ang kabigatan ng isang inang nag-aalala. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, hindi na lumingon, iniwan si Ron na tila napako sa kinatatayuan. Pag-alis ng matanda, agad nagtungo si Ron sa silid ng kanyang asawa. Ang galit at pagkalito ay naglaho na sa dibdib niya. Binuksan niya ang pinto at nadatnan si Nicole sa harap ng salamin. Nakaupo sa isang mamahaling beige na ottoman. Inaayos ang kanyang labi. Sa ilalim ng ilaw, kitang-kita pa ni Ron ang mga tusok ng karayom mula sa huling hyaluronic acid injection niya. Parang walang nangyaring gulo, parang walang nang umalis na yaya. Nicole, kailangan nating mag-usap. Galit, ngunit kontrolado na sabi ni Ron. Ngunit imbes na harapin siya, sinulyapan lang ni Nicole ang sarili sa salamin habang hinahawakan ang mga labi. Hindi ko naman gusto yung yayang yon. Mataas ang ihi, mayabang, at kung magreklamo, parang siya pang amo. Anong mayabang? Ayon sa kanya, pinaglilinis mo siya at pinagluluto kahit hindi niya trabaho. Napataas ang boses na sabi ni Ron. Ano ngayon? Mariin at walang pakialam na sabi ni Nicole. Nagluluto naman siya para kay Wayne. Anong masama kung magluto siya para sa akin? At isa pa katulong lang naman siya. Bakit parang kailangang tatuhin na parang reyna? Napatingin si Ron sa kanya. Hindi makapaniwala. Gusto niyang isigaw. Isa kang magandang balat na walang laman. Maganda ka nga pero walang puso. Pero pinigilan niya ang sarili. Pinili niyang manahimik dahil kahit ilang beses nang nagkakabitak ang relasyon nila, pilit pa rin niyang pinanghahawakan dahil sa puso niya may munting pag-asang baka maayos pa. Siguro, oo, minsan sumusobra ako. Pero ang OA naman kasi ni Aling Carol, tinawag ko lang naman siyang matandang babae. Eh matanda naman talaga, di ba?
Mataray na sabi pa nito. Nanginginig ang kamao ni Ron. Tinitigan niya ang asawa ng Mariin hanggang sa tuluyan na siyang sumabog. Tama na, Nicole. Simula ngayon, hindi na ako maghahanap ng yaya para kay Wayne. Ikaw nang bahala sa kanya. Ako? Oo. Ikaw ang maghahatid sa kanya sa kindergarten, sa swimming, sa art class, lahat. Kung kailangan magpa-check up, ikaw ang sasama. Ikaw ang magpapakain sa kanya tuwing umaga. At kung gusto mong kumain sa labas, fine, dalhin mo siya. Pero siguruhin mong busog at malusog ang anak natin. Tahimik ang silid, tanging tunog lang ng lip gloss na isinasaran ni Nicole ang narinig ni Ron. At sa salaming nasa harapan niya, kitang-kita ni Ron ang sarili. Isang lalaking desperadong buuin ang pamilyang unti-unting nabubura. Ngunit ang hindi niya alam, ang desisyong yon, ang pagpapaalaga kay Wayne sa sariling ina, ang magiging simula ng isang mas malalim na bangungot na hindi niya kailanman inasahan. Napatigil si Nicole at sa refleksyon ng salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Ron. Isang titig na puno ng galit, pagod at panlulumo. Ano? Hindi ko kaya yan. Matinis ang boses na sabi ni Nicole. At ikaw naman, ano ba pinagkakaabalahan mo? Ha? Busy ako sa trabaho, Nicole. Pero ikaw, ina ka. Kaya maging responsable ka naman kahit minsan. Tumayo si Ron, nakapamewang, habang dahan-dahang tumataas ang tono ng boses niya. Ganon. Ikaw din naman ay ama, di ba? Bakit hindi ka magbantay kay Wayne? Defensive at sarkastiko na sabi nito. Walang problema. Kung gusto mo, magre-resign ako ngayon din. Iiwan ko ang kumpanya at ako mag-aalaga sa anak natin. Naiinis na sabi ni Ron. Iiwan ko ang kumpanya at ako ang mag-aalaga ng anak natin. Dagdag niya pa. Hindi ito biro, totoo ang tono ni Ron. Mahal na mahal niya si Wayne. Lahat ng libreng oras, lahat ng weekend at bakasyon, sa anak lang niya inilalaan. Ngunit alam din niyang kung siya ang titigil sa trabaho, may kailangang magpalit ng papel. Pero kung ganoon, ikaw naman ang maghahanap ng trabaho. Bumalik ka sa kung saan ka nagsimula. Gamitin mo ang pinag-aralan mo. At tama nga pala, wala akong natapos. Deretsahan na sabi ni Ron. Hindi ito insulto, ngunit bawat salita'y parang kutsilyong tumutusok sa mapagmalaking si Nicole. Gusto mong magtrabaho? Sige, bumalik ka sa dati mong pwesto. Yung pagiging admin sa restaurant kung saan kita unang nakita. Pero babalaan na kita, Nicole. Hindi sapat ang sahod mo dun. Para sa mga bag, sapatos at mamahaling damit na binibili mo. Pero hindi mo man lang sinusuot. Hindi sapat yun para sa pambayad ng beautician, para sa mga bakasyon mo sa abroad o para bayaran ang bahay na to. Umiyak si Nicole. Nagmamaang maangan. Ron, bakit mo ito ginagawa sa akin? Unti-unting kumislap ang mga luha sa mata ni Nicole. Isang sandatang matagal niya nang ginagamit. Ang mga luha ng babae na kay daling magpabagsak kay Ron noon. Dati, sapat na ang isang hikbi para magtapos ang pagtatalo. Ngunit ngayon, pagod na si Ron at sa tagal nilang nagsasama, natuto na siyang hindi na madala sa mga luha. Hindi na uubra yung drama mo, Nicole. Mag-hire ako ng bagong kasambahay. Yung unang mag-apply, tatanggapin ko. Ibabalik ko rin ang dating kusinero. Bibigyan ko siya ng bayad kahit magpahinga muna. Tumigil siya sandali. Tinitigan si Nicole ng mas matali. Pero tandaan mo to. Wala nang yaya sa bahay na to simula ngayon. Si Wayne ay responsibilidad mo. Wala nang iba. Napansin ni Ron na nang mapagtanto ni Nicole na hindi gumana ang mga luha niya, biglang tumuyo ang mga mata nito. Parang napindot lang ang switch. Sa loob-loob niya, napanganga si Ron. Hindi niya alam kung matatawa o matatakot. Sayang, kung tinanggap lang sana siya bilang artista, baka sumikat siya bilang reyna ng drama. Lihim na bulong ni Ron sa kanyang isipan. Hindi mo ko pwedeng ikulong dito sa bahay, Ron. Mapagmataas na sabi ni Nicole. Hindi kita ikinukulong.
Ang gusto ko lang matutunan mong maging isang ina, Nicole. Dahil kung hindi ka marunong maging asawa, baka naman pwede kang matutong maging nanay man lang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nicole ang galit sa mga mata ni Ron. Hindi na pasensya, hindi na pag-unawa, kundi pagod. At sa likod ng mga salitang yon, nagsimula ng mabasag ang isang bagay na hindi na muling mabubuo. Kung hindi mo kayang gampanan niya, Nicole, mariing sabi ni Ron habang nakatayo sa harap ng salamin. Baka wala na tayong ibang pagpipilian, kundi ang maghiwalay. Parang hangin na biglang naipit sa lalamunan ni Nicole. Isang mahabang hinga ang lumabas mula sa kanyang bibig bago siya biglang napatayo. Ha? Nilalagay mo ba ako sa alanganin, Ron? Tinatakot mo ba ako sa annulment? Sige, kung yan ang gusto mo, kukuhanin ko lahat ng ari-arian mo. Hindi mo magagawa yun. Ang tanging makukuha mo lang ay yung kotse na ibinigay ko bilang regalo. Yun, maaari mong dalhin kung saan mo gusto. Kung ganon, kukunin ko ang anak ko, sigaw ni Nicole. Sa puntong yon, parang may humaplos na yelo sa puso ni Ron. Ang mga salitang yon ay tumusok ng direkta, ngunit pinigilan niyang ipakita ang sakit. Hindi rin mangyayari yon. Wala kang trabaho, wala kang sariling bahay. Nicole, binigyan na kita ng babala. Kung ayaw mong ayusin ang sarili mo, huwag mo akong sisisihin sa kahihinatnan nito. Pagkatapos ng mga salitang yun, tumalikod si Ron at umalis ng kwarto. Iniwan si Nicole na nagngingit-ngit sa galit. Ngunit walang magawa. Mula sa araw na yon, hindi na kinausap ni Nicole ang asawa. Tahimik ang bahay. Ngunit sa totoo lang, sa isip ni Ron, yun ang pinakatahimik at pinakamagandang linggo na naranasan niya sa matagal na panahon. Sa mga sumunod na araw, nag-hire si Ron ng bagong tagalinis. Isang simpleng dalaga na nagngangalang Annie. Bata pa si Annie. Kagagraduate lang mula sa isang university. Isang propesyon na malayo sa ginagawa niya ngayon. Ngunit may kakaibang aura ang dalaga. Mapupungay ang mga mata, malalim at tapat. Parang may pinipigilang mga luha sa likod ng bawat ngiti. Bakit mo gusto magtrabaho bilang tagalinis, Annie? Kung teacher ka naman. Hindi ko pa rin po sinusukuan ang pangarap ko, sir. Pero sa ngayon, ganito muna. Mahirap po kasi. Kapag ka galing sa ampunan, madalas tinitingnan ka ng mga tao na para kang may kasalanan. Napatingin si Ron at nagulat. May nangyari ba sa'yo? Pagka-graduate ko, nagturo ako sa isang paaralan. Gusto ko ng mga estudyante pero hindi ng mga magulang nila. Nang malaman nilang galing ako sa orphanage, akala nila masama akong impluwensya. Kaya pinakiusapan ako ng principal na mag-resign voluntarily. Bahagyang napayuko si Annie. Hindi siya umiiyak pero ramdam ni Ron ang bigat ng tinig niya. Ngayon kahit anong trabaho tatanggapin ko, makapag-ipon lang, makapagsimula ulit. Naging janitress na rin ako nun sa college. Marunong ako maglinis, sir. Kaya kung papayag kayo, kakayanin ko po ang bahay ninyo. At sa halip na sabihing, salamat, tatawagan ka namin. Tulad ng karaniwang sagot ng amo, ang sabi lang ni Ron ay, pwede ka bang magsimula sa Lunes? Opo sir. At doon nagsimula si Annie. Pagkalipas ng isang linggo, ang bahay ay parang kumikinang sa linis. Maging ang hangin ay tila mas magaan. Ngunit hindi lahat ay masaya. Si Nicole, hindi nagustuhan ang bagong kasambahay. Ayon sa kanya, masyadong maganda. At sa likod ng ngiti, may madilim na nakaraan. Sinimulan ni Nicole ang kanyang mga parinig, mga pasaring at mga malamig na titig. Kaya nag-alala si Ron. Ayaw na niyang maulit ang nangyari kay Aling Carol. Kaya sa payo ni Adam, isang linggo ng gabi, nagpa siya si Ron na mag-install ng mga kamera sa bahay. Hindi lamang para bantayan ang kilos ni Nicole, kundi para siguraduhin na ang bagong kasambahay, ang ulilang si Annie, ay hindi magigipit at hindi mawawala na parang lahat ng nauna. Ngunit sa bawat kislap ng pulang ilaw ng kamera, nagsimula ring manginig ang katahimikan sa bahay na yon. Dahil sa pagitan ng mga pader,
may mga lihim na malapit ng mabunyag, mga titig na hindi dapat nagtatagpo, at mga damdaming unti-unting sinusunog ng pagkukulang. Nang malaman ni Adam na may bagong empleyado sa bahay ni Ron, agad siyang napawisel at ngumisi ng pilyo. Baron, napakabuti mo talagang tao. Pero kung ako sa'yo, huwag kang masyadong magtiwala. Baka yung mukhang maamong tupa lobo pala sa loob. Mapang-asar na sabi ni Adam. Lobo, ano ka ba naman, Adam? Mukhang mabait yung babae. Nakakunot ang noo na sabi ni Ron. Pare, tandaan mo, kung nakatira ka raw sa kuta ng mga lobo, matututo ka rin umalulong. Ganun din yan. Sa ampunan siya lumaki, di ba? Natural, matigas ang diskarte niyan. Kung gusto mo ng candy, nagnanakaw ka o nakikipag-agawan. Kasama na yung kagat at sabunot. At saan mo naman nakuha yung malalim mong kaalaman na yan? Umiirap na tanong ni Ron. Di sa pelikula. Yung pinanood ko kagabi. Kaya nga sabi ko sa'yo, maglagay ka ng camera. Para kung may mangyaring kakaiba, may ebidensya ka agad. Napaisip si Ron. Sa totoo lang, matagal na niyang gustong malaman ang katotohanan. Kung bakit parang palaging may umaalis sa bahay nila. At kung may connection ba talaga si Nicole sa mga yon. Lagyan mo sa sala, kusina, nursery, makikita mo pare. Sigurado kong si Nicole ang dahilan kung bakit lahat ng staff mo ay tumatakas. At ngayon, magkakaroon ka na ng ebidensya. Si Sherlock, Ron. Sige na nga, basta ayusin mo yan ha. Nakangisi ngunit pagod niyang sabi sa kaibigan. At gano'n na nga ang nangyari. Ilang araw matapos maikabit ang mga kamera, excited si Adam na parang batang nakahanap ng bagong laruan. Isang Lunes ng umaga, nasa opisina sila. Si Adam, literal na sumasayaw sa harap ng laptop ni Ron habang pinagmamasdan ang live feed ng bahay. Grabe pare no, ang galing ng teknolohiya ngayon. Parang teleserye na may CCTV. Masiglang sabi ni Adam. Napailing si Ron, alam niyang hindi tama ang ginagawa nila, pero hindi rin mapigilan ang kuryosidad. Hindi naman nila pinasok ang pribadong lugar. Wala sa kwarto, wala sa banyo. Mga common areas lang daw, gaya ng sala, kusina at nursery. Sayang nga di tayo naglagay sa kwarto ng maid. Nakataas ang kilay at pilyo na sabi ni Adam. Adam, 30 ka na pero parang high school pa rin yung utak mo. Naiinis na saway ni Ron. Tumatakbo ang bibig ni Adam habang ngumunguya ng mani. Ikaw naman, 32 ka na pero parang lolo kong kumilos. Tingnan mo nga si Annie, nililinis lang ang bintana. Wala man lang miniskirt. Boring. Tiningnan ni Ron ang monitor. Tahimik lang si Annie, maayos magtrabaho. Walang kibo, walang reklamo. Matipid ang kilos at parang sanay na sa disiplina. Makalipas ang ilang oras, umalis si Adam dala ang baon niyang tinapay at mani. Si Ron naman ay bumalik sa trabaho. Ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa screen. Wala namang kakaiba. Tahimik, malinis ang bahay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may kurot ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Ilang araw na ang lumipas, si Adam palaging bumabalik sa opisina ni Ron, dala-dala ang kung ano-anong pagkain at parating nagtatanong. May kaganapan na ba sa CCTV, bossing? Baka may love triangle na dyan. Pangaasar pa ni Adam. Natawa naman din si Ron. Wala Adam at sana wala talaga. Isang araw, habang kumakain si Adam ng salad sa tabi ni Ron, biglang may pumasok na kaisipan sa isip ng lalaki. Isang detalye, isang bagay na tila nakaligtaan niya. Adam, pakita mo nga yung footage sa kusina kaninang umaga. I-fast forward mo. Biglang seryoso na sabi ni Ron. Tumango si Adam habang ngumunguya pa rin. Binuksan niyang file, pinabilis ang playback at habang umiikot ang mga oras sa screen, unti-unting naniga si Ron. Ang kanyang hinala ay tama. Simula nang maikabit ang mga CCTV camera sa bahay, mas naging mapanuri si Ron. Hindi niya inasahang magiging saksi ito, hindi lang sa kilos ng mga tao sa bahay,
kundi sa totoong kalagayan ng kanyang tahanan. Sa opisina, habang tinitingnan ang mga recording, napansin niyang kakaiba ang nangyayari. Adam, tingnan mo to. Simula kaninang umaga, ilang beses nang dumaan si Annie sa kusina. Pero kahit minsan hindi siya kumain. Lagi lang siya naghahanda ng pagkain para kay Wayne. Naguguluhang sabi ni Ron. Baka naman nagda-diet lang pare. Ngumunguya pa rin si Adam. Umiling si Ron, payat si Annie at halos parang tambo. Diet? Imposible. May kutob siyang mas malalim ang dahilan. Ilang araw ang lumipas at lalo pang lumalalim ang pagdududa ni Ron. Habang si Nicole ay abala sa mga inuman at lakwatsa, si Annie naman ay tahimik na gumagawa ng lahat. Naglilinis, nagluluto, nag-aalaga kay Wayne. Habang halos hindi man lang humihinga para sa sarili. Isang gabi, pag-uwi ni Ron, naabutan niya ang asawa niyang nakaupo sa sofa. Nakapulupot sa robe, hawak ang cellphone. Kumusta ang araw mo? Mahinahon niyang tanong. Pagod, dinala ko sa Wayne sa shopping at sa pool. Malamig at pabiro pero may halong yabang na sagot ni Nicole. Talaga? Ano kinain niyo? Yun din, lugaw, soup, yung usual. Pagsisinungaling ni Nicole. Nakikita ko ang totoo, Nicole. Si Annie ang nagluluto, siya ang nag-aalaga. At ikaw wala kang ginawa. Agad na nag-apoy ang tingin ni Nicole. So magkasabwat na pala kayo. Ano to? Siya na ngayon ang nagsusumbong sa'yo? Hindi niya sinabi. Ako mismo ang nakakita. Ano ngayon? Sumabog sa galit si Nicole. Kailangan ko rin naman ng oras para sa sarili ko, Ron. Hindi ako robot. At ngayon aalis ako sa weekend. Baccalaureate ni Lisa. Ikaw nang bahala sa anak mo. At gano'n na lang, iniwan ni Nicole ang bahay. Si Ron napaupo at napailing. Habang binabalikan sa isip ang panahong puno pa ng pangarap ang kanilang buhay. Ngayon, tanging panghihinayang at pagod na lang ang natira. Kinagabihan, hinanap niya si Annie. Natagpuan niya ito sa nursery, nakaluhod sa sahig, nagtuturo ng mga flashcards kay Wayne. Daddy, tingnan mo, marunong na ako. Masayang sabi ng kanyang anak. Tumakbo ang bata, niyakap ang ama. Natawa si Ron at sa isang iglap, para siyang muling nabuhay. Ngunit biglang napangiwi si Annie, tila nasaktan ng paa. Mabilis na sinalo ni Ron, hawak ang anak sa isang braso at si Annie sa kabila. Okay ka lang? Apo sir, nahilo lang po ako sandali. Daddy, si Annie po nagtuturo sa akin, marunong na po ako magbasa. Galing mo naman anak. At ikaw Annie, salamat. Ngumiti si Annie, isang ngiting simple, tapat at puno ng kababaang loob. Annie, alam kong hindi ko to dapat sabihin. Pero nakita ko sa footage, ilang araw ko nang hindi kumakain. Bakit? Hindi naman po sa ganun sir. Nag-aalangang sabi ni Annie. Kumakain naman ako ng tinapay at biskwit. Ayoko lang po kasing gumamit ng pagkain nyo. Anong ibig mong sabihin? Nagulat na tanong ni Ron. Naguguluhan siya kaya tinanong niya ulit. Akala mo ba bawal kang kumain dito? Sanay lang po kasi na may hangganan sa pagitan ng amo at katulong. Baka po mapagalitan ako. Doon natahimik si Ron. Doon niya lubos na naunawaan kung gaano kasugat ang mundong ginagalawan ng batang tulad ni Annie. Annie, habang nandito ka sa bahay ko, kumain ka kahit kailan mo gusto. Gamitin mo ang kusina, ang ref, ang lahat. Ayoko may magugutom sa sarili kong tahanan. Opo sir, maraming salamat. Sa mismong sandaling yon, tumunog ang tiyan ni Annie. Malakas, parang alon. Tumawa si Wayne at ang tawa ng bata ay parang nagbigay ng liwanag sa buong kwarto. Tara na, magluto tayo. Nakangiting sabi ni Ron. At doon sa kusina, sabay-sabay silang nagluto ng spaghetti na may meat sauce. At matagal nang nakalimutang halakak ng pamilya ang muling bumalik sa bahay na yon. Kinabukasan, umalis si Nicole papunta sa party. Pero hindi na bumalik ng Sabado, hindi rin ng Linggo.
Si Annie ang nagsilbing ina at kalaro ni Wayne buong weekend. Tawa, laro, halakhak, mga bagay na matagal nang nawala sa bahay na yon. Pagbalik ni Nicole noong Webes, amoy alak, may bakas ng pagod sa mukha. At sa unang sandali ng pagkikita, sumiklab agad ang gulo. "Ano to?" sigaw ni Nicole. "Bakit yung babae? Nakaupo sa mesa kasama ng anak ko. At kumakain pa ng pagkain namin." "Ma'am, si sir po kasi..." Natatakot na sagot ni Annie. "Tumahimik ka! Alila ka lang! Nakalimutan mo na bang lugar mo?" Sigaw ni Nicole na lasing na lasing. Bago pa man makasagot si Annie, hinablot na Nicole ang plato. Ibinuhos sa sahig ang mainit na sabaw at hinagis ang pinggan. Nagkalasog-lasog yon. Naiyak si Wayne, tumakbo si Annie at sa halip na humupa, lalo pang nag-apoy si Nicole. "Kasalanan mo to! Nilalayo mo sa akin ang anak ko!" Hinablot ni Nicole ang braso ng bata. Masyadong madiin at nang mailag ni Annie ang kamay, nadula si Wayne at tumama ang tuhod sa bubog. "Wayne!" sigaw ni Annie. Tumawag agad si Annie ng ambulansya, habang ang lasing na ina, nakatayo lang, nanginginig, walang magawa kundi sisihin ng iba. Pagdating ni Ron, kasunod ng mga pulis. Agad niyang sinabi ang totoo. Nasa kamera ang lahat at sa harap ng mga alagad ng batas, pinagtanggol niya si Annie. "Nicole, marami akong pagkakataong binigay. Pero kahit minsan, hindi mo kami pinili. Ni ako, ni si Wayne, na sarili mong anak." "Ron, please, bigyan mo pa ako ng isa pang chance." Desperado at umiiyak na sabi ni Nicole. "Hindi ito ang unang beses." Malamig na sabi ni Ron. "At siguro, tama na. Mas mabuti nang wala akong asawa kaysa sa katulad mo na ganito." Yun na ang huling gabi ni Nicole sa bahay na yon. Iniwan niya silang mag-ama, dala lamang ang mga alahas at luha ng pagkatalo. Mula noon, si Annie na ang naging yaya ni Wayne, ang tanging presensya ng init sa malamig na bahay. Makalipas ang mga buwan, ang bata ay muling naging masigla. At si Ron, unti-unti niyang napansin na sa bawat ngiti ni Annie, may kapayapaan siyang nararamdaman. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal si Ron at Annie. At syempre, si Adam ang best man, na buong yabang na nagsabi, "Ngayon pare, tama ng pinili mo. Walang halong drama, puro pagmamahal na totoo." At totoo nga, si Annie hindi man perpekto ay nagbigay ng bagay na matagal nang nawala kay Ron, katahimikan at pag-aaruga. 2 taon makalipas, isinilang ni Annie ang isang batang babae. Si Wayne masayang kuya, habang si Ron ay abalang ama, mas masaya kaysa kailanman. Nang lumaki na ng kaunti ang mga bata, natupad ni Annie ang dati niyang pangarap. Nagtayo siya ng sariling Child Development Center, kasama ang mga guro na tulad niya, mga malasakit, hindi lang sa trabaho, kundi sa mga batang nangangailangan ng pagmamahal. Sapagkat sa dulo, ang tunay na ina ay hindi yung nagluwal, kundi yung nagmamahal. At ang tahanan, hindi sinusukat sa ganda ng dingding, kundi sa init ng puso ng mga taong naninirahan dito. At sa wakas, nakamit ni Ron ang pangarap niyang pamilya. Isang bahay na puno ng tawanan at isang mesa na laging may kasamang pagmamahal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mga bagay na nakikita, kundi sa mga taong marunong magpatawad, mag-alaga at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Kaya kung minsan ang mga sugatang puso ang may kakayahang magbigay ng pinakamalalim na pag-ibig, at ang mga tahanang minsang gumuho, maaari pa ring muling itayo kapag ang pundasyon nito ay pagmamahal, respeto at kabutihan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.